Ayan, 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 ayan. Nandito na naman tayo muli at tayo magre-reaction. Bigyan lang natin ng mainit-init na reaction itong reaction ni Kapitana. Bagamat ito yata ay nung isang araw, or hindi ko lang, basta nakita ko lang to sa Facebook, ano. So, shoutout kay Kapitana. Ano, Kapitana? Game? Ay, nako. Ayan, ito si Kapitana, inilaglag si Joy. Di ba tayo ay nagtatalo-talo noon kung sino yung namamangka sa dalawang ilog? Ito ay nung nakaraang buwan. At sabi nyo ay si Beyonce ay namamangka di umano sa dalawang ilog. At kami ay kasama dun sa pamamangka, ayon kay Sangkay, na kami ay kasama sa pamamangka sa dalawang ilog. So, ganito yan. Ito si Kapitana, eh mabait talaga. No? At sa katabil, anuhan ng bibig, eh, ito nilaglag na niya si Joy. Nagsalita na siya ng totoo. Kung sino nga naman ang namamangka sa dalawang ilog. Dahil noon ay ikukumpara itong si Joy at saka ano, ang maraming nagagalit na wag daw ikumpara si Joy ay iba raw, ha, si Joy. Pero ito na, ha, asan na yung tagapagtanggol dyan ni Joy? So ito na, ha, binulgar na po ni Kapitana kung sino ang totoong namamangka sa dalawang ilog, pakinggan natin ito. Ayan, ayan. At saka kay Tita Marie. Okay. So 76,000 para kay Joy yun. Full tuition niya yun para sa kanyang third year enrollment. And the rest is para doon sa kapatid niya. No? Pero hindi naman scholar ng Kalingap yun. Hindi naman beneficiary ng Kalingap yun. Kundi beneficiary ng mga antay. So, sinasabi niya dito na si Joy ay hindi ito beneficiary ng Kalingap, kundi ito ay beneficiary ng mga antay. Tuloy. Magkakaroon over si Kalingap Ram ng 93,000 para doon kay Joy. And nagbigay siya ng 3,000. No? Personal. So, bale, ang naibigay ay 90,000 at yung 3,000 ay kay Kalingap. Kay Kalingap Rob, no? 93,000. Di umano ang naibigay sa tuition ni Joy. Na pera niya. So yung 3,000 na yun, hindi yun considered na tulong or charity. No? Kasi bayad yun. Kasi nga, content na si Joy eh. So, bayad daw yun yung 3,000 sa pagko-content kay Joy. Siya may sabi niyan, ha? Inuulit ko lang. Ay, naku, pakinggan natin. Di ba? Ay, yung iba nga dyan, di ba? Ayaw nila magpa-content, no? Pinapabura nila, pinapabura nila. So, pag i-content mo yung isang tao, no? Kailangan bayaran mo sa talent fee. So, yung 3,000 na yun, talent fee ni Joy yun, hindi niya tulong yun, hindi charity yun. So, natatawa lang ako guys, no? Kasi, Pakinggan natin, natatawa si Kapitana. Ano kayang kanyang ikinakatawa dito? Ha? i-claim ninyo na beneficiary nyo si Joy, scholar ninyo, no? Kayo yung magpapaaral. Pero, yung mga kapirahan para dyan sa tuition, at allowances ni Joy, yung mga boarding house niya, ay galing sa antay kung saan galit na galit kayo. No? May nasabi pa si Oh. Yung boarding house ni Joy, maliwanag. Yung tuition ni Joy, maliwanag na galing ito sa Antay-Kalingap. Galing sa Antay-Kalingap. Iyon ang nagpapaaral kay Joy, iyon din ang nagbabayad sa kanyang boarding house. So bakit kiniklaim daw na ito ay beneficiary ng Kalingap? Ay, pambira ang gulo. Tay ka tuloy. Kalingap Ram noon na ginagamit daw si Joy. Di ba? Boom. Nagba-bounce back, di ba? Sino kaya ang totoong nanggagamit kay Joy? Matakin mo yan. Gumagastos ng malaking halaga ang mga antay para dyan sa beneficiary ninyo. Samantalang ikaw, na gumagamit literal kay Joy, bigyan mo lang ng 3,000 bayad doon sa pag-content. Oh. Pero bawi mo yun kasi kino-content mo. So, may kikitain. Ein kleiner Klick. O diba? Ang bihirang patis. So, sinasabi dito na hindi mo yan beneficiary, bitawan mo na rin yan. Bigay mo na rin sa kanila. Mga antay na nagpapaaral kay Joy, ay talagang walang kapalit to. Walang tubo, walang Sino ba talaga nagpapaaral kay Joy? Antay-Kalingap pa nagpapaaral kay Joy. No? Doon sa mga taong kinagagalitan ninyo. So, kung ako dito, bigay nyo na si Joy doon sa kanila. Di ba? Para hindi na ito namamangka sa dalawang ilog. No, so, dyan nakikita na nagrabi kayo kung magbasa mga antay, pero napapakinabangan nyo. Alam nyo, may isa pa sinabi siya doon, kasi meron din doon si Franz, sabi niya kay Franz, huwag kayo magpapawakwak, kasi si Joy hindi nagpapawakwak yan. Ang sabi ko tutusin, matagal na nawakwak si Joy. Matagal na namamangka sa dalawang ilog si Joy. O, yan ha. Matagal nang nawakwak si Joy. Hindi lang halata. Matagal nang namamangka sa dalawang ilog si Joy. So, ibig sabihin, si Joy ang namamangka sa dalawang ilog, hindi si Beyonce. Kasi si Beyonce umalis, hindi siya kumapit dito magkabila. Eh si Joy kumapit sa magkabila. Oh, teka, tuloy. Sila may sabi nito, hindi ako ha. Si Beyonce, sinasabihan nyo namamangka sa dalawang ilog. Kasi nga, nabigyan si Joy na si Beyonce na umalis, kaya grabe yung batin nyo. Si Joy, namamangka yan sa dalawang ilog. Ang pinagkaiba lang, hindi kasi si Joy nag-declare na aalis sa Kalingap. No? Despite doon sa rambulan ng mga sponsor niya, no? Doon sa mga buzzers na taga-Kalingap, nanatili si Joy nandiyan sa Kalingap. So ngayon, sabi ni Kalingap Ram, kay fans, huwag kang magpawakwak kasi si Joy hindi nagpapawakwak yan. Pwede kayong magpawakwak, pwede kayong mamamangka sa dalawang ilog yan, sa mga beneficiary ng Kalingap, as long as huwag kayong mag-declare aalis dyan. So, yun.
Yun lang ang pagkakamali ni tawag nito, ang pagkakamali ni Beyonce dahil hindi niya masikmura yung gano'n na pangluloko, no? Kaya siya ay umalis sa Kalingap. Na iyon ang ikinagalit ng karamihan. Pero si Joy, kahit siya naman ka sa Dalawang Ilog, hindi siya nag-declare na aalis siya ng Kalingap. Mali nga naman si Beyonce. Oo, agree ako doon. Dapat pala, Beyonce, ganito yung ginawa mo. Makipagplastikan ka rin sa kanila. O, ganon. Pambihira. Kasi ang pangit lang naman yan, no? Ibabas ka lang naman yan kung mag-declare ka na aalis ka at meron kang sinusuportahan na iba. Si Joy kasi hindi na mag-block nila ni Canoli. Kung nagkataon na may isa sa grupo nila ni Canoli na nandyan sa Pilipinas o nag-block si Joy, mababas na si Joy at sabihin niya na Oo, totoo naman. Talagang sobrang mababas ito kasi nga, kumbaga, nasa ibang grupo talaga siya. Kaso, wala nga tao doon sa, kumbaga, walang vlogger na malapit dito kay Joy sa panig nila. Kaya, hindi talaga mababas kasi nga, sekreto yung pagiging pamamangka niya sa Dalawang Ilog. Ang problema ngayon, ibinulgar ni Kapitana na talagang namamangka si Joy sa Dalawang Ilog. Ayan ha, narinig niyo yan. nawakwa ka naman ka sa Dalawang Ilog. No, hindi kasi binablock ng grupo ni Canoli. Sa kanila kasi tulong galing sa puso. Yung totoong tulong na nagbibigay sila na walang hinihinging kapalit. Pero kung tutuusin, matagal na yan nagpawakwak si Joy. No? Kasi nung time na tumatanggap siya ng kapirahan galing yan sa mga antay, nagpawakwak na siya. Kasi kung hindi siya Matagal nang nagpawakwak si Joy. Simula pa nung tumatanggap siya ng pera sa mga antay-kalingap, ay nawakwak na siya. Ngalan lamang, iba kasi yung kwento ng buhay ni Joy at iba naman yung kwento ng buhay ni Beyonce. Oh. Diba? Si Joy, sekreto lang na namamangka. tumanggap na ang pera sa antay, masasabi mong solid siya sa kalingap, loyal sa kalingap. Pero nung time na nag-umpisa siyang tumanggap ng pera galing sa mga antay, consider na nawakwak na siya, consider na namamangka na siya sa Dalawang Ilog. Pero dahil hindi siya nag-declare na alis siya dyan at talagang sinasabi niya na solid siya sa kalingap, ini-ignore niya. Ayun. Totoo. Oh, may punto naman dito si May punto naman dito itong kapitanang itong walang barangay. Natotoo naman, kaya hindi siya nababas dahil hindi siya nag-declare na umalis. Diba? At least kasi napakatotoo siya na ayaw niyang pasahin ng mga supporters. No? At dahil sa ayaw niya masabihan ng mga sa Dalawang Ilog, umalis siya. O delikadesa. No? Tapos ano naman, So, may pakinabang din pala naman to si Kapitana, paminsan-minsan. Totoo yan, may delikadesa, si Beyonce, ayaw niyang manloko ng tao, kaya nag-declare siya na aalis siya sa Kalingap. So, si Joy kasi, iniisip siguro ni Joy, mas maganda na dito, tahimik, live and right, may income. So, yun, walang problema, walang bashing, kasi tahimik. Pero kung tutuusin, ay matagal nang nawakwak, ang sabi ni Kapitana. O, di ba ga? nakikita pa ako doon sinabi ni Joy, hindi ko binaba si Joy. Sabi Joy, ma-realize mo to, no? Next time, be careful sa mga sasabihin mo. Sabi niya, kasi sabi ni Kalinga Prab, ano Joy ang advice mo doon sa mga ex-angel? Ano sabi ni Joy? Huwag kayo basta-basta magtitiwala sa mga sponsors kasi hindi rin yan magtatagal. So, ibig sabihin, Joy, yung mga ina-advise mo, ginagawa mo yan kasi hindi mo yan i-advise kung hindi mo yan ginagawa. Sapul. So, ibig sabihin nga, talaga, kabig lang ng kabig, no? Left and right kabig. Pero wala dito sa kanyang puso at wala siyang pagmamalasakit doon sa nag-i-sponsor sa kanya. Wala siyang pakialam, basta siya ay may kita, no? At iniisip niya, itong mga sponsor na ito ay parang hindi niya pinagkakatiwalaan. Sakit naman nun. Ang sakit naman nun. So, parang at dating mo dito, manggagamit ka, ganun. Di ba? Kasi kung ganun yung advice mo na huwag kang magtitiwala sa mga sponsor, kumusta na, masasaktan dito yung mga sponsor na nagpapakahirap tumulong sa'yo, di ba? Ibig sabihin, di mo pala siya pinagkakatiwalaan. So, meaning to say, habang tumatanggap ka ng kapirahan dito sa mga sponsors mo, kung saan sila ang totoong tumutulong at nagpapaaral sa'yo, hindi ka pala nagtitiwala, no? Hindi ka pala nagtitiwala. Kasi yun ang in-advise mo eh. Huwag kayo basta-basta magtitiwala sa mga sponsors kasi aalis din eh. Patay. Mali yung payo mo, Day. Dapat sinabi mo na yung mga sponsor na tumutulong sa atin, mahalin natin ito. At darating ang panahon kung tayo ay nakatayo na sa sarili nating mga paa, tayo nakapagtapos na sa tulong ng mga sponsor, ang mga sponsor na ito ay iiwan din tayo. So ngayon pa lang, pahalagahan natin kung ano yung kanilang mga itinutulong habang sila ay naandyan pa. Dapat ganun. Hindi yung wag kang magtitiwala sa sponsor, ay patay tayo dyan. Wala ka palang tiwala sa sponsor mo, ay hindi ka na i-sponsoran ng mga ito. Magalit na to sa'yo. Di ba? Di ba? So, ibig sabihin, itong mga nagpapaaral sa'yo at tumatanggap ka ng kapirahan ng mga sponsors na to, hindi ka basta-basta nagtitiwala sa kanila, basta tumatanggap ka lang. No? Ano tawag sa'yo? Ayun lang, masakit yun. Be? So, hindi ito kasi sa'yo lang realize mo, next time, be careful sa mga sasabihin mo. Kasi yung mga taong nasasaktan, yan yung mga taong napapakinabangan mo at mga taong totoong tumutulong sa'yo. No? So, dito pa lang, klarong-klaro, no? Kaya nga, na okay lang, namangga ka sa Dalawang Ilog, tumanggap kayo sa mga antay kung saan binabas ng community nila, as long as huwag kayo magkikiyar na aalis kayo, dapat ang loyalty nyo dito sa kanila. Imagine that. No? Imagine. So, ayun.
Huwag kayong, okay lang, tumanggap kayo sa mga anti-kalingap, basta ang credit, nasa kalingap. Ganon. Hay, naku, paano yan? Ibinuking. Ibinuking kayo ni Kapitana. Na nagpapaaral sa iyo ay anti-kalingap. Nagbabayad ng boarding mo, anti-kalingap. Nagbibigay ng allowance mo, anti-kalingap. Ano lang palang ganap ni Kalingap, Rab? Taga-video lang, taga-abot lang ng allowance mo, galing sa anti-kalingap. Tama nga naman. May punto naman dito. Huwag niyo ang awayin yung anti-kalingap at sinasabi niyong wakwak. Yung pala naman ay matagal nang nawakwak ito at ito naman ay pabor sa inyo. Di ba? Ako, nagsasabi lang ako ng opinion ko dito. Parang si Kapitana. So, yan, ipamukha lang natin sa mga basher ni Beyonce, no? Na kung sinasabi ninyo si Joy, ay si Beyonce, ay namamangka sa dalawang ilog. Ito na nga, ito na. Ayan. Binuking na ni Kapitana. Na matagal nang namamangka sa dalawang ilog ito si Joy, tahimik lamang. Hindi lang siya umalis ng kalingap. Pero kung sa delikadesa, siguro naman mas may delikadesa itong si Beyonce na hindi siya nanloko ng tao. Ngalan lamang, iyon ang hindi talaga matanggap. Dahil kung siguro itong si Joy ay nagpaalam din, ay baka ganito rin ang nangyari, sa kinakaharap ngayon ni Beyonce. Pero para sa akin, okay na, ibas nyo. Pero nanindigan ka lang sa tama, na hindi ka makapanloko ng kapwa. Etong kay Joy na to, parang panluloko to, di ba? Biro mo, ipinagpapabahay ka ng mga anti-kalingap, pinag-aaral ka ng anti-kalingap, anong tawag nito? Pinagbabayad ka ng boarding house, tapos wala ka palang tiwala sa kanila. Ay, sakit. Masakit yun, So, yun. So, yan, mga bida-bida, magbida-bida pa kayo, mga anti-kalingap, wala naman palang tiwala sa inyo. Hindi nyo pa rin mabibihag ang loob niya dahil nasa kalinga pa rin siya. Kahit kayo nagpapaaral sa kanya, wala pa rin tiwala. Parang, yun nga, sinabi ni Kapitana, basta pag may nagbigay, tanggap lang, wala siyang pakialam, wala siyang damdamin doon. Para bagang obligasyon ng anti-kalingap or ng sponsor na sponsoran siya. Ganun lang yun. Parang obligasyon ng sponsor na sponsoran lang siya. Di ba? Maliban doon, wala na. Wala nang sa Bisaya, pagpakabanak. Yung wala nang simpatya. No? Basta siya ay tatanggap. So, hindi ho ako nagsabi niyan, kundi si Kapitana na isang anti-kalingap na inilaglag niya yung kanilang beneficiary. Dahil nasaktan sila doon sa sinabi na wag basta-basta magtitiwala sa mga sponsor. Pero baka naman hindi ganun ang ibig sabihin ni Joy. Baka naman si Joy ay may ibang ipakahulugan, ngalan lamang at mahirap mag-chat, no? Mahirap magdudot-dot. Kaya siguro, ganun na lang yung nasabi niya. Pero baka ang gusto niya sabihin, huwag kayong mag-ingat kayo sa mga fake na sponsor. Na gusto lamang kayong sirain, ganon. Na pagdating ng oras, hindi naman kayo tutulungan, iiwan din kayo. Baka ganon naman. Hindi yung grabe, nilaglag mo naman to Kapitana ng sagad-sagad si Joy. No? Kawawa naman. Mababas na naman to. So, kinampihan niya dito si Beyonce. Nabuti para si Beyonce ay may dignidad at may, anong tawag nito? Delikadesa. So, ibig sabihin, si Joy dahil tumatanggap left and right, ay walang delikadesa. Hindi ako may sabi, siya. Banatan niyo siya, So, yun lang, maraming salamat and God bless, Walang laglagan, pastilan. Grabe ka naman, Kapitana.